Bakit parating kapos, walang ipon at lubog sa utang? Baka ginagawa mo tong 10 bad money habits that make us broke. At kung gusto mo malaman kung ginagawa mo to, you got to watch this video. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Shinkitan, your pambansang wealth coach. Sa session natin na ito, we are going to check. Magkakaroon tayo ng pagkatao check. Magkakaroon tayo ng money check. Magkakaroon tayo ng evaluation check. Check natin kung meron ba tayong mga bad money habits na talagang that leads us to financial stress. And I want you to keep score, please. Keep score. How many points you score from 1 out of 10. Okay, tapusin mo tong video na ito kasi tutulungan kita kung paano mag-evaluate. Number 1, bad money habit that make us broke and poor, lubog sa utang at financially stressed. Number 1, neglecting savings for important things. Oo. Ang ibig sabihin po niyan, hindi ka nag-iipon para sa mga mahalagang bagay. Nag-iipon ka para sa mga gusto mong bagay, pero hindi ka nag-iipon para sa mga mahalagang bagay. Nag-iipon ka para kumain sa labas. Nag-iipon ka para bumili ng bagong cellphone. Nag-iipon ka para sa matravel. Kung good yan. Pero ang tanong, nag-iipon ka ba para sa edukasyon ng anak mo? Para sa panganganak ng misis mo? Nag-iipon ka ba para sa mga insurance? Parang weird eh. Bigla na lang lumapit ang isang empleyado sa akin. Boss, emergency. Kailangan ko ng utang. Magkano? 30,000. Bakit? Kasi manganganak ng misis ko. Kailan? Bukas. Ha? Kailan ba nabuntis misis mo kahapon? 9 months yan. 9 months, anong ginawa mo? Yun nga. Eh, nagmagasto sa mga ibang bagay pero hindi naghanda for important things. Number 1. Oh, guilty ka ba? Number 2, overspending on occasions. Siyempre, paano naman yung birthday? Di ba? Debut. Di ba? Selebrasyon. Fiesta. Ayun. Guilty ka ba? Yung sobrang magarbong party now, pulubi later. Magarbong kasal now, pulubi later. Hindi ko talaga magets minsan, no offense meant. Again, walang masama kung magpa-party ka, pero kung uutangin mo yung pera para makapag-party ka, may problema po tayo. Kasi, bakit ba natin ginagawa yan? Guilty ka ba in the sense na para walang lang masabi yung mga kamag-anak at kaibigan mo? Eh, kailangan gagastos ka para hindi ka lang mapahiya. That's number 2. Check mo lang ha. Number 3, i-check natin. Ikaw ba ay you over-prioritize in looking at brands? So, again, parang masyado kang brand conscious. Again, walang problema na bumili ng brand ha. Uulitin ko, pag hindi mo uutangin, go ahead. Karapatan mo yan. Pera mo yan. Pero if you are seeking, di ba, parang recognition, acceptance, to buy the things that you cannot afford, to please the people that you do not like and hate, ay, may problema po tayo. Again, iba-iba naman ang tao. Ako naman, di ako masyadong brand conscious. Dahil nga sabi ng nanay ko na pag akong sumuot, ako daw ang brand. Grabe talaga, no? O, hindi kasi parang ang paniniwala ko talaga, yung importante talaga eh, yung hindi ko makalimutan sinabi ni mama, anin mo yung bago mong magandang ang brand na damit at saka sapatos kung wala naman ang laman ng bulsa. 'Di ba? Mas maganda na kahit na ordinary lang suot mo pero may laman ang bulsa mo. O ikaw pumili ka. That's number 3. Ilang points ka na kaya? Baka nakakabukol na. Ha? Number 4. O ito, bad money habit that make us poor. Excessive spending on gadgets. Ang hilig mo yung latest upgrade. Oo, para kahit na isacrifice mo na ang iyong kinabukasan basta magkaroon ka lang ng bagong gamit. Sino sa inyo addict sa mga bagong makeup, bagong sapatos, bagong damit, o upgrade ng upgrade? Yun, guilty ka rin ba? Oo, alam mo, ito lang reality. Kung mag-upgrade ka, bibigay sa inyo ng cellphone, company, fine. Pero kung uutangin mo ulit 36 months, kapatid, imagine mo pag-upgrade mo lang, bago mo pa matapos ang paghuhulog mo, may bagong nalalabas, uutangin mo na naman. Guilty. Number 5, bad money habits that make us broke, holding multiple loans. Ano ibig sabihin? Nangungutang ka kay A para pambayad kay B, nangungutang kay C, pambayad kay A and B. Ay, friendship, pag yan ang ginagawa mo, ito lang sasabihin ko po sa inyo, you cannot solve a permanent problem with a temporary solution. Yung pangungutang po, temporary solution lang yan. Kailangan po, magbago na po. Check nyo na 1 to 5 kung ano na score mo. Pakitype lang sa comment section. Ito lang, batiin lang natin si JLSB, Call TV, at the same time, si Ana Jean Lebio, at siyempre si JS Redesio. Maraming salamat. Meron pa tayong 5
Number 6, ikaw ba ay may tinatawag na utang na loob mentality? Alam mo, ang pinakamahirap na talagang bayaran na utang sa buong mundo ay utang na loob. Hindi mo alaman kasi kailan ka na nakabayad eh. Lalo na kung parating sasabihin sa inyo ng mga kamag-anak, kaibigan na tumulong sa inyo dati, I know what you did last summer. Naalala mo nung pumunta ka sa akin noong 1990s na naka-short ka na pula at umiiyak ka pa. Patay ka dyan. Parang tumutulong ka dahil hindi sa gusto mo eh. Out of obligation. Parang pilit ba? Pwede rin magpahirap po sa inyo. Number 7 po na pwede magpahirap po sa atin na bad habit, walang emergency fund. It's not a matter of if It's a matter of when. When kakailanganin natin yung mga perang ganun. Nawalan ng trabaho, may nagkasakit sa pamilya, di ba? May nabanggang sasakyan o may nasirang bagay na gamit. Pag wala kang emergency fund, again, mapipilitan ka mangutang. Yan na naman po tayo. Number 8, bad money habit that make us poor, not having a budget or not tracking your expenses. Pag hindi mo nililista talaga ang gastusin mo, lalo na kung limited ang income mo, maniwala ka, mahihirapan ka talaga. Because again, income is limited, expenses are unlimited. Do you agree? So, importante po yan. Pag hindi mo sinusulat, that's a bad money habit. Number 9, bad money habit that make us broke and poor is not planning for retirement. Ay, nako. Sino ba ang retirement plan mo? Huwag naman po sana gawin nating retirement plan ang ating mga iiwanang mga anak. Grabe. Bakit po? Kasi naman, darating ang panahon, magtatayo rin sila na kanilang pamilya. At pag nagtayo sila ng kanilang pamilya, may responsibilidad na rin sila, may anak na rin sila, di ba? So, ang hirap po talaga. Again, mas maganda po kung magplano tayo para sa ating sarili. Kaya ang tanong ko, may retirement plan ka na ba? And last but not the least, number 10 na bagay that can make us really poor and broke is ignoring financial literacy. Na hindi ka nag-aral kung paano mo hawakan ng iyong pera, i-manage ang iyong pera, palaguin ang iyong pera. Anong ibig ko sabihin? Ito lang po sana naman po umabot kayo hanggang dito. Kailangan natin matandaan. Taon ang binilang mo para kitain ang pera. Taon ang binilang mo para ipunin ang pera. Segundo lang ang kailangan mo para mawala, maubos at ma-scam ang iyong pera. Kaya kailangan po pag-aralan po natin That's the reason why it's very important. Pag mo sabihin, hindi. Mag-aano lang ako, basta kita lang ako ng kita. Sige, kita ka ng kita. Pag nagkamali ka ng tiwala, nagkamali ka ng investment, lahat ng kita mo ubos. Pwedeng hut-hutin yan. Kaya nga tanungin ko po sa inyo, sa 10 money bad habits talaga, ulitin natin na 1 to 10. Gusto ko mag-score kayo ulit. Number 1, you're neglecting savings for important things. Number 2, overspending ka on mga big birthdays, occasions, parties, travels. Number 3, pina-prioritize mo yung brand. Number 4, you spend so much on gadgets, upgrade. Number 5, multiple loans. Loan dito, loan doon. Number 6, utang na loob. Marami kang sinusuporta. Number 7, wala kang emergency fund. Number 8, hindi ka nagbabudget. Number 9, wala kang plano sa retirement. And number 10, wala kang masyadong alam pagdating sa pera. Kaya nga sa 1 to 10, I want you to score right now. Anong score mo, kapatid? Pag ikaw ay nasa 1 to 3, condolence, kapatid. Talagang medyo challenge talaga. Pag ikaw ay nasa 4 to 5, medyo pasang-awa pa. Pag ikaw ay nasa 6 to 7, pwedeng pasang-awa na at sabihin natin na okay ka lang. Pero pag ikaw ay nasa 8 to 10, ibig sabihin medyo komportable na yung buhay mo. Kaya ang tanong ko po sa inyo, ready ka na ba na improve ang financial habits mo? Ready ka na ba to unlearn in order for you to relearn? Pag sinabing mong ready ka na, I want to invite you to join our Team Iponaryo. This is a free Facebook group. Facebook group po to. Lahat ng mga Iponaryos, doon kami nagsasama-sama, doon kami nag-inspire, nag-encourage one another. So if you want to be part of this Team Iponaryo, gusto mo matuto mag-ipon, mag-budget, makawala sa utang, mag-invest, this is the group and community for you. Join us. Maraming salamat. Sana naman na liwanagan kayo at share nyo tong test na ito to your friends para malaman nila kung talagang sila din ay nasa anong level na po when it comes to their financial literacy. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi po sa pagyaman.